Welcome po mga kakuya, ko yung lingkod Jonathan TV Mix Vlogs po mga kakuya, nagbabalik no. So may topic po tayo po today po mga kakuya. May nag-comment po sa atin mga kakuya, si Boy Rick Lamador no, sa ating TikTok account po mga kakuya. Ito po kanyang ito po yung ang kanyang mga kuya, yung comment niya. Tama ba yung sumamba sa larawan at tribulto? So yun po ang comment niya mga kakuya, si Boy Rick Lamador no, sa ating TikTok account po mga kakuya. Ngayon ating sasagutin mga kakuya punto por punto. So bago ang lahat po mga kakuya, intro muna tayo po mga kakuya. Welcome po mga kakuya, ko yung lingkod Jonathan TV Vlogs, nababalik po mga kakuya. So may nag-comment po dito mga kakuya, ay mo kay Boy Rick Lamador no. So tama ba yung sumamba sa larawan at tribulto? So itong sagutin ito punto por punto po mga kakuya, sapagkat ito ay mga inosente talaga po mga kakuya na hindi alam ang turo ng ating inang simbahan. Ito yung tinatawag po mga kakuya ng mga nominal Katolik at cafeteria Katolik na bagkos aralin talaga ang doktrina ng ating inang simbahan. Bagkos aralin ang ginagawa nila ay puro na lang batikos ng batikos po mga kakuya. So kung may imahen nga sila, tayo pa kaya na tayo ang tunay na tatag ng ating Panginoong Hesukristo? No, hindi ito totoo sa pananampalatayang Katoliko. Ang mga rebulto at larawan ay ginagamit bilang simbolo upang ipaalala sa mga mananampalataya ang Diyos na si Jesus, ang Birheng Maria at ang mga santo. Hindi ito sinasamba kundi pinagtibitagan o ginagalang bilang mga paalala ng kanilang kabanalan at halimbawa ng pananampalataya. No, ayon sa mga Katoliko, ang pagsamba ay tanging para sa Diyos lamang. Ang mga rebulto ay ginagamit upang tulungan ang mga mananampalataya sa kanilang panalangin at upang ipakita ang kanilang debosyon, ngunit hindi ito nangahulugan na sila ay sumamba sa mga tao. No, so ito po ang mga tao na hindi nakaunawa sa paniwalang ito, kaya may mga maling akala na sumasamba ang mga Katoliko sa rebulto, ngunit ayon sa katuruan ng simbahang Katoliko, ang mga rebulto at mga imahen ay hindi Diyos kundi mga paalala lamang ng mananampalataya. No, ayon po dito sa Catechism ng Catholic Church, no, ito ang sasagot sa mga tanong ng mga kaibahan sa pananampalataya sa ating aral. Ayon po sa Catechism ng Catholic Church ay ituturo na ang mga rebulto at imahen ay hindi sinasamba kundi ginagamit upang tumulong sa pagnilingilay at panalangin. Narito ang mga ilang mahalagang talata mula sa Catechism of the Catholic Church sa paggamit ng mga ito. So ayon dito sa Catechism ng Catholic Church 2132, the Christians venerate of image is not contrary to the first commandments, which proscribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype, and whatever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor fit to sacred image is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. So ano bang salin natin dito sa Tagalog? Salin natin sa Tagalog po mga kakuya, ang Kristiyanong paggalang sa mga imahe ay hindi salungat sa unang utos na nagbabawal ng mga Diyos-Diyosan. Sa katunayan, ang mga paggalang ibinigay sa isang imahe ay naukol sa orihinal na kinakatawan nito, at sino mang gumagalang sa isang imahe ay gumagalang sa tao. Inilarawan nito ang pagparangal sa mga banal na imahe ay isang paggalang na mayroong respeto at hindi pagsambang dapat para lamang sa Diyos. No? So ayon naman, dagdagan pa natin mga kakuya dito sa Catechism of the Catholic Church 1192, the sacred image is our churches and the homes are indeed intended to awaken and the nourish of faith in the mystery of Christ through the icon of Christ and His works of salvation. It is the whom we adore through the sacred image of the Holy Mother of God, the angels and the saints we venerate and persons represented. Ang salin natin dito sa Tagalog po mga kakuya, ang mga banal na larawan na ating mga simbahan at tahanan ay inilaan upang gisingin at palakasin ang ating pananampalataya sa hiwaga ni Kristo sa pamamagitan ng imahe ni Kristo at ng kanyang mga gawa ng kaligtasan. Siya ang ating sinasamba sa pamamagitan ng mga banal na larawan na ina ng Diyos, ng mga anghel at mga santo. Iginagalang natin ang mga taong kinakatawan nito. So ano ba ang kahulugan nito po mga kakuya? Ang pagsamba
ito'y tinatawag ng latria, ay para sa Diyos lamang. Ang ikalawa, paggalang, ito'y tinatawag na dulia, ay ibinibigay sa mga lahat ng santo. Ang ikatlo, ang natatanging paggalang, hyperdulia, ay para kay Birheng Maria. No, ibig sabihin, hindi sinasamba ang mga Katoliko, ang mga rebulto, ang mga ito ay ginagamit lamang bilang tulong sa pagnaynilay at panalangin upang mas mapalapit sa Diyos po. Mga kakuya, kung sila ay mga imahin na kanilang mga founder, mas lalo po tayo mga kuya na tayo ay tinayo ng ating Panginoong Hesukristo, founded by Jesus Christ. Kaya nga mali ang kanilang pagkaunawa sa mga haka-haka lang po mga kakuya. Kaya nga ang kanilang mga pagbibintang ay dito sinasagot natin sa Catechism of the Catholic Church po mga kakuya, no? So dito lang ay supalpal na talaga sila po mga kakuya. Muli, maraming salamat at God bless po sa ating lahat po mga kakuya. Mag-aaral at magsuri talaga po tayo para hindi po tayo madinggoy sa iba't ibang uri na tatag lamang ng isang tao. Bagkus aralin natin ang turo ng ating inang simbahan para hindi po tayo madinggoy sa mga gawa-gawa lamang ng tao at tatag lamang ng isang tao. Di bali tayo madinggoy sa iba't uri ng makamundong ito, na sa mundong ibabong nito, wag lang talaga tayo madinggoy sa tunay na pananampalataya. Maraming salamat sa inyo mga kakuya. God bless at mag-aral at magsuri po tayo palagi. So God bless po sa ating lahat.